Mula sa magaganda at mapuputing isla ng Leyte, gumala tayo sa mga puntod na hindi nakalagay sa sementeryo. Ayan o, tignan mo. Ayan o. Nakabukod na libingan. Isang oras mula Maynila ay mararating natin ang bayan ng Tacloban, ang bayan ng aking ina. Nakilala din pala sa may mga magagandang isla at may mga makapigil hiningang mga tanawin at mga sariwang laman dagat. Sana ay samahan niyo ako sa buong bidyong ito upang maipakilala sa inyo hindi lang ang mga sementeryo, ay kasama din kitang gumala sa mga ipinagmamalaki ng Visayas. Pero bago ang lahat ay hiling ko ang inyong suporta na tulungan niyo akong maabot ang ating YouTube channel sa 1 milyon. O diba ambisyosa? Gamit naman ang inarkila kong motor ay mula Tacloban hanggang Samar ay bibiyahe tayo 1 hanggang 2 oras papuntang Calbiga. So ito mga master, papunta pa lang tayo ng Calbiga sa Samar. So ito yung Paleyte o Patacloban. Ito yung nalagpasan kasi natin, yung Calbiga. So meron tayo nakita rito, dun siya inilibing. Ayan o, tignan mo. Ayan o. May nitso. Ayan o. Hindi ko sure kung mag-asawa ba yan o ano. Tapos ito pa yung kanyang gamit mga master o sa kanyang pang-araro. Itinambak dyan. Grabe, pwede pala dito, no? Ay, parang dalawa sila. Parang dalawa sila mga master. Ayan, no? So, napakalawak ng kanyang bukirin. Tapos dyan siya inilibing sa sarili niyang bukirin. Diba? Kasi hindi naman siya pwede ilibing kung di kanya yan, diba? Ikaw master, comment below. Okay lang ba sa'yo yung ganyan na sa bakuran ka ililibing sa iyong sarili mo? So ito na po mga master yung daan na aming dinaanan papunta po dun sa sinasabing kilalang lugar po dito po sa Samar, ang Talalora. Oo, kilala po siyang lugar sa mga makukuwang mga yamang dagat, mga talaba, mga murang mga isda. Pero sa kabila po nun may mga sabi-sabi ang ilan na marami raw pong nakatirang mangkukulam po sa lugar na yun sa Talalora. Ang Talalora po kasi ay isang munisipalidad. So dito pa lang po sa daan, sobrang makikita mo na ang hirap po ng aming mga pinagdaanan. Namin makikita nyo naman dyan sa screen yung mga daan talaga na lubak-lubak talaga. At dito naman sa parteng ito, may dagat po dyan at nandyan po yung mga kabahayan na pang-apat na barangay na po itong nadaanan namin. Isa pa to mga master, huwag natin lapitan kasi nasa private property po sila. Ayan po oh. Ayan yung mga nakalibing na yan. Diyan na sila inilibing sa sarili ng bakuran. Ito po yung mga kabahayan. Yan, may mga marites po nakatingin charot. Guys, ito lang yung puntod. Kasi nga napakalayo po ng sementeryo dito. Tsaka pansin nyo po dito mga master, ito na yung pinakakalsada. Dadaanan mo yan. Ano yan, 8 kilometro puro ganyan ng daan. One way lang siya talaga, as in. Hindi, malapad pa nga kamo yan. Meron pang mas maliit dyan. Shout out po sa lahat po nang nandiyan sa screen, ang ating mga subscriber dito po sa Samar. Pasensya na kayo dahil yung iba nagsasawa na puro sementeryo. Kasi nagsimula tayo dito pero may mga twist naman yung kwento natin kaya hindi raw nakakasawang panoorin. Yung iba nga naubos na nila yung video natapos na nila yung lahat ng video natin. Naghahanap sila ng mga bagong video. Kaya let's go. So ito na po mga master, bago pa tayo abutin ng gabi, ito yung sinasabi ko sa inyo na nakabukod na libingan. Dito po siya sa isa silang pamilya. Oo. Kasi yun yung karamihan yun ang sinasabi nga nila na kapag dito ka sa Samar namatay or sa ibang part ng Samar ay ito lang yan, ito yung mga punto dito. So tignan nyo ayan siya guys.
So kung mapapansin mo yung palibot niya, yan. Hindi po ito sementeryo. Isa po itong lugar na may mga kabahayan. Oo. Yan, kikita niyo yung mga kabahayan dyan. At ito na po yung kanilang mga puntod dito na pinaglalagay lang. Parang isang pamilya lang sila dito eh. So, ito na po siya. May mga nakatanim dito na San Fernando. Ang tawag ng lola ko dyan San Fernando. 1924 pinanganak, 2004 po siya namatay. Itong isa na to. Yan. So meron din dun. As in gubat na gubat talaga dito, no, mga master. So yan, dinaanan lang natin to kasi related sa content naman natin. So ito po yung puro daan na halos 8 kilometers po ang layo. Tapos ito na po yung mga master, yung isa sa puntod na nakalibing dito. Yan, makikita nyo po siya. Yan, nag-iisa lang po yan. Hindi na po namin mapuntahan kasi malayo po. At saka gagabihin na rin kami. Dito po kasi sa Samar, yung mga inililibing daw, karamihan, syempre malayo po sa kabihasnan, malayo sa mga sementeryo. Bawat lupain nila ay dito na rin sila mismo ililibing sa sarili nilang bakuran. May cemetery. So what's up guys, nandito tayo ngayon sa Plaridel o Leyte. Oo, kasi papunta po tayo ngayon ng Inupacan dahil pupuntahan natin yung mga magagandang isla. Pero may nag-agaw pansin sa akin, unahin muna natin daanan ng sementeryong ito. Tignan nyo ha. So ayan yung daan, ang ganda-ganda. Yan. Comment below yung mga mahilig sa bukirin. Yan. Aakyat tayo dyan, magmumotor tayo. 2 oras na po yung biniyahin natin galing po ng Tacloban City para po marating itong lugar na ito. At meron pa tayong 30 minutes na biyahe papuntang Inupacan. So kung bago ka lang sa channel natin, mahilig ka sa mga adventure, paki-subscribe na po para tulungan nyo akong i-grow ang ating channel na ito. Don't forget to like at don't forget to share for more videos. Pansinin mo yung kanyang libingan, lumang-luma na. Oh, 1905 pa po siya inilibing dito. Napakatagal na pala ng sementeryong ito. Ayun, may mga Bisaya na salita. Kinimaw ang handumanan sa imo kanamong pagbiya kay sa mga igsuon mo og ginikanan. Bukad ka nga ulay pagkalaya. So ang nakalibing po ay si Ejerasio Alvarado Galenzoga. Wow, ang ganda. Ang ganda. Ngayon ako nakaano ng ganyang pangalan na Ejerasio. Ejerasio. Eurasio pala, Eurasio. Eurasio. So baba tayo saglit. Yung mga nitso dito, yung mga patay. Oo nga. May sapa. Ayan o. Mga umaagos yung galing ng bundok. So, wala pa po kong idea dito po sa Catholic Cemetery ng Plaridel. Bayan ng Plaridel. Kasi may Plaridel Bulacan po. Meron din palang Plaridel Leyte. Comment below kung saan pa merong mga Plaridel. So makikita nyo yung bukirin dyan pinanggalingan natin kanina. Ayan. Nag-rent lang po ako ng motor mga master. Walang nag-i-sponsor ng motor eh. Kapag nagre-rent ako eh. Kaya hindi ko na binabanggit yung kanilang hindi ganun kadali yung mag-vlog ng ganito mga master. Sobrang init. Ay! Itong libingan dito kakaiba. Yung isa ito, tingnan mo. Clara. Bukod dun sa mga kulam na na-vlog natin, pag nakakakita kasi ako ng cruise mga master na malaki, naalala ko yung babae na ipinatong yung kanyang ulo. Tignan nyo na lang po sa link section sa comment. Ipinatong po sa Sagay City sa Occidental, yung Sagay. Isang babae, ipinatong yung ulo niya sa isang cruise at tinanggal, kumbaga pinutol dahil nga raw sa utang o dahil dun sa napag-usap, hindi nagkasundo at parang minaliat daw yung nag-aalaga ng kalabaw dahil nga sa kalabaw daw yun. Malinis po at hindi po ginagamit sa kung ano pa man ang sementeryong ito. Sa mga hindi naniniwala o ayaw maniwala na mag-isa lang ako madalas sa sementeryo, wag. A few moments later.
Grabe guys, napakaganda. Sulit na sulit pag nandito ka na. Ayan o. Ito yung isa sa pinakamahabang sandbar nila dito po sa Inupakan, Leyte. At tignan nyo naman, grabe. Ayan o. Napaka-powdery ng kanyang buhangin. Diba? Sulit yung biyahe natin na napakalayo. Tapos mamaya pwede tayo tampisaw dyan sa pinakagitna niyan. Palipad tayo ng drone. Iikot ko kayo sa pinaka ano nito. Tapos wala pa masyadong tao. Tapos ito yung nirent ko na tent. Kasi fully vacant po. Ano nila yung pinaka tao dyan. Ayan. Ito ako nagtitent. Tapos palipad tayo ng drone maya lamang. Tingnan nyo kung gano'n ka kapino. Tapos dito meron ditong pinaka parang napirang sa pagitan ng sandbar. Tapos pwede ka rin dito maligo. Mga din, maganda rin yung tubig. Tapos yung mga nagtatanong paano rin nakapunta rito, from Tacloban City pwede kayong mag-rent ng motor mga master. Tapos pwede kayong aarkila kayo ng bangka pagdating ng Inupakan, bayan ng Inupakan. Kasi ang biyahe is 3 oras kung sasakyan or motor 2.5. Depende sa inyo mga master. So tignan nyo yan. Yan. Sobrang ganda. As in, sarap maligo. Sobrang refreshing ng tubig dito. Napakarami na nating napuntahang puting isla sa Pilipinas, pero this is one of great or one of the best island in Visayas. Oo. Talaga masasabi mong makikita mo na sobrang puti, napakaganda ng kanyang buhangin. Grabe mga master, meron siyang part na certain parts, wow, spell na sobrang pino at meron ding hindi masyado. Pero pag nandito ka talaga So guys, welcome to Digyo Island. Oo. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng Digyo, paki-comment below na lang. So hindi lang po puro sementeryo yung ating pinupuntahan. Magagandang mga lugar din sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga kilalang isla or yung mga hindi rin masyado napupuntahan ng tao. Yan. Para siyang chalk, para siyang pulburon. Oo. Tapos kagabi nag-overnight ako, sobrang lakas ng dito ng hangin at malakas nga yung ulan. So papakita ko sa inyo yung aking pinagstayan dito. Yan. Tignan mo. Ano, tara na sir? Oo, pala na din natin. Anong oras ba? Pag mga kamukha nga. Maraming puno ng dito. Kaya may bayad yan, di ba? Pag bibili ka ng bunga, ng mga bunga. Ayan lang yata yung nag-iisa nilang Yan. Ayan, dyan ka mag-i-stay. Super yan, dami nila. Ganda ng ako lang mag-isa. Kung sa mga sementeryo nga, madalas ako lang mag-isa. Dito pa kaya. So yan, tignan nyo naman Ayan fresh na fresh Kailan nahuli yan sir? Ngayon lang, kahon. Bago lang. Kaya ba't hindi na gumagalaw? Ay, ito yung yung hindi, ito may tampalpuke. Ito ba yan? Hindi. Tambalpuke. Tampalpuke sa amin, sa Tagalog. Kok nga. Meron dito silang tindahan diba? Tapos may tubig pa. Kailangan mong magbayad ng tubig guys kasi nga wala, hinahakot daw yung Tubig galing ng bayan fresh na isda for 60 pesos na, malaki na siya. So ito yung ating hapunan ngayon mga master. Ayan, binaan ko inuluto kong pork na adobo, tsaka ayan, sarap kahit pag isa ka lang.
Tapos punta tayo dyan. Oo, mamaya paliperin natin yung drone para makita natin yung pinakaganda. Ay, ibig sabihin pag summer, mahaba ito. Hindi lang natin nakakita sa drone. Oo. Mga bandang April at saka May. Sayang. Ito yung kanilang Long Beach. Medyo madumi lang siya ngayon dahil lakas ng ulan kagabi. Mga subscriber dito from from Tacloban City, pero hindi sila kagaya ng Samsung. Yung binalibag yung mga upuan sa swimming pool, yung ba yun? Hindi ba kayo ganon? Hindi naman. O, kaway-kaway. Kita ba?